si Mrs. Eleanor Aquino, pinanganak noong December 8, 1980. Ako po ay 3 taong gulang. Sa 2050, inasahan ko na ang mundo ay magiging mas konektado at technological. Marahil ay makakakita tayo ng mas marami pang smart cities kung saan ang teknolohiya ay ginagamit upang mapabuti ang pamumuhay. Mas laganap na ang mga renewable energy sources dahil sa mga pagsisikap laban sa climate change. Mga mas advanced na AI at automation sa iba't ibang industriya. Posibleng mga pagbabago sa ating mga komunidad dahil sa pagbabago ng klima tulad ng pagtaas ng sea levels at ang paggamit ng mga virtual reality at augmented reality ay mas magiging karaniwan. Ang kinatutuwa ko ay ang potensyal ng teknolohiya na malutas ang mga malalaking problema tulad ng climate change at sakit. Nasasabik akong makita kung paano makakatulong ang AI at iba pang inobasyon na mapabuti ng buhay ng mga tao. Ang nababahala ito ay ang mga epekto ng climate change at ang posibleng paglala ng hindi pagkakapantay-pantay. Natatakot ako na kung hindi tayo kikilos ngayon, maaari tayong humarap sa mga malubhang problema at sa hinaharap. Ang maipapayo ko sa mga kabataan ay mag-aral at maging bukas sa pagbabago. Ang kaalaman at kasanayan ay susi sa paghaharap sa mga hamon ng hinaharap. Maging aktibo sa pagtugon sa mga isyong panlipunan. Ang boses ng kabataan ay mahalaga sa paglikha ng mas mga tarungan at napapanatiling mundo. Gamitin ang teknolohiya ay para sa kabutihan. Ang teknolohiya ay isang kapangyarihang kasangkapan ng maaring gamitin upang malutas ang mga problema at mapabuti ang buhay ng mga tao. Maging responsable sa mga aksyon at isipan ng mga epekto nito sa ating planeta at sa mga susunod na henerasyon. Huwag matakot mangarap at maging malikhain. Ang iyong mga ideya at inobasyon ay maaaring magbago sa mundo. Idi agtawin kang ti 18 na 21 na danom ni 2021 akit adayo ti gigjat da idi da kami kintakta ta awampay amin na mausar nga cellphone, laptop, computer na pag-researchan, pag-assignmentan digiti estudyante na kita kami idi da kami basbasa kami lagit na magbag na kami awan ti maglugan ng tricycle magpagnaiming gana balay eskwela to balayen nga agsubli titing nga aldaw bigat malmalem kita nga panawenen alakit at damit aming
pagluganan ti estudyante nga panagbasan, awan makita nga magmagnan, tricycle, jeep, awan ti mabanbanhog nga magmagnan, at ay di sabali lang met ti panawin may di kintaktan. TJ met ti nagdiferensyaan na di panawin may kintakta nga tiyempo. So nga da kayo nga estudyante nga agbasbasa, igaedyo ti agbasa tapno maragpatyo aming kayat yung gawaten ti dream you no ananto ti kayat yung dream ti biyagyo alakit gaidyo ti agbasa isulang met ti pamanami nga anak deto'y panaggadalyo hindi lang ti maibagak. The future is shaped by the action we take today. If we embrace kindness, care for our environment, and help one another, we can create a world where everyone has a chance to live well. Technology will change how we live, but it's up to us to use it wisely. It can bring great progress, but if misused, it can also create new problems. That's why we must always remember that innovation should serve humanity, not replace it. Challenges like climate change and poverty won't go away on their own. We must work together to solve them. Every small action counts, whenever it's choosing to be more sustainable, educating ourselves and helping those in need. In the end, a better future isn't just about new invention, it's about making life better for everyone. A world built on compassion, responsibility, and unity will always be stronger than the one built on greed and division. The future is still unwritten, and we have the power to shape it. Let's choose to build a world worth living in.